Yung tatlo na yon, si Azariah, si Hananiah, Mishael, and Azariah, they are the apo of King Hezekiah. They are the tribe of Judah. Okay? So, yan. Mga ano sila, they made eunuchs. They made eunuchs during the time of King Nebuchadnezzar kasi ang ginawa kasi ni King Nebuchadnezzar, yung mga magagaling na mga Hudyo sa panahon ni Zedekiah, nila ni Jeconiah, kinukuha nila. Para bang pinipili nila ba? Tinitingnan nila, parang ni-screening. Ito, matalino to. Pasok. Ito, may kapansanan. Iwan. Parang ganun ba? No? Panahon sa... kasi may mga natira sa Jerusalem. Alright, sa Judah. Amen. Salamat sa Panginoon. There is a blessing when you obey God. Tandaan niyo yan. It is already a command of God during the time of Moses in the book of Exodus, in Deuteronomy. In Deuteronomy, very clearly, it was stated there, ay sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus Christ is I bear record, sabi na, I reckon by heaven, sabi nga niya, today, sabi niya, blessings if you obey and curse if you will not obey. So, alam na natin, may blessing if you obey, may curse if you will not obey. Yan lang naman yun. It is applicable unto us church sa panahon natin. Remember, there are 7 dispensation of the period of time, and now we are in the church age. Paano ka naging church? Paano ka naging miyembro ng church? Una ay nagkaroon ka ng salvation, ng kaligtasan. It is by the salvation. Ang salvation natin, brethren, first it is by operation of the Holy Spirit. Alright? Hindi ka magkaroon ng kaligtasan kung hindi kikilos ang Holy Spirit sa iyo. Kino-convict ka na maunawaan mong salita ng Panginoon, kino-confront ka ng salita ng Panginoon, and then you decide. Alright? It is in the book of Ephesians. It is very clear. Kasi wala tayong relasyon sa Panginoon. And when you get saved, through the operation of the Holy Spirit, then, meron kang buhay na walang hanggan. Tama? Iyon ang sa panahon natin. Oh. Ang meaning ng church, it is a called out assembly who carries the formations of God. Called out assembly. Okay. A saved, composed of saved and baptized members or saved people who carries the commissioning of God to proclaim salvation unto the end of the world. Yan ang ano natin, no? So, pagdating ng tribulation, wala ng Holy Spirit. Okay? Tandaan niyo yan. Oh. Paano kikilos ang Holy Spirit? Kumilos ang Holy Spirit sa panahon natin ngayon para magkaroon ng tayong kaligtasan. Ang salvation during the tribulation is different. It is different. In the book of Zechariah, is different. It is through the alam naman natin, mamaya ipaliwanag natin ng mabuti, no? It is through the two olive who stand before God, before the Lord Jesus Christ, the two candlestick, the two person standing before God during the transfiguration. Alam naman natin, it was Moses and Elijah. So, they will prophesy in the second half of the tribulation, 3.5 years. Doon yun. And how God will do it? They will preach the Spirit of grace. It is God who will put the Spirit of grace. Kasi sa atin, ang grace natin, it is, what is grace sa panahon natin? It is an unmerited favor. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. So, ang biyaya ng Panginoon, gift of God yan. Hindi natin pinaghirapan. Kaya nga regalo yan biyaya yan no? So, ganun siya. So, ang Spirit of grace,
in the book of Zechariah, paano pinaprophecy ni Zechariah, it as God will put in the heart of the Israelites or Israel the spirit of grace, meaning salvation. Alright? Ganon yun. So, lagi nating tandaan, kaya sinasabi ko, paano magkaroon ng kaligtasan ng mga Gentiles pag naiwan? Yan ang mahirap. Kasi maliwanag doon sa book of Romans, when the fullness of the Gentiles become in. Fullness of the Gentiles meaning, hindi mga Hudyo. Fullness of the Gentiles become meaning, the fullness of the divine program of God. What is the divine program of God? Salvation. That is the divine program of God at this time. Kaligtasan mga kapatid, yon ang programa ng Diyos sa panahon natin ngayon. When the divine program of God, which is salvation, sa panahon natin, pag naituro na at naligtas yung mga Gentiles, may kaligtasan na, and so also Israel shall be saved. Wala nang sinabi, and so also Israel, and the remaining Gentiles na hindi tumanggap, yung mga naiwan, walang sinabi na ganun eh. Kasi ang pinag-usapan natin yung salvation during the time of doon sa book of Revelation, napakaliwanag na it is God will gather Israel in the four corner of the earth. God will gather Israel, hindi. God will gather the Gentiles who remain. Yung naiwan. Walang sinabi na ganun eh. Walang sinabi ganun. He will, it is angels will gather. God will gather through the angels in the four corners of the earth. At tapos na maliwanag din sinabi doon, and all the nations, and all the people that dwell in the earth shall worship. Shall worship the beast. Yan, may paliwanag din ng maayos yan mamaya. Kaya sabi ko, granting na lang. Hindi naman masama, hindi naman bawal din ng umasa ka eh. Di ba? Pag umasa ka rin, hindi naman masama eh. Granting. Sige, umasa tayo. Pero mag-ingat kayo sa paasa na yan. Kasi minsan ang paasa lamang. Granting na mayroong kaligtasan. May natira na nagtuturo. Sabihin na, ayan na ang 666, huwag kang patatak. Yan ang kaligtasan sa panahon na yan. Okay? Pero remember, ang kaharap ni Jesus Christ, mga Israel, pag sinabing tataka na, kasi walang pagkain, pag hindi ka matatakan, huwag kang patatak. Takbo ka na. Parang mga Hudyo lang. Takbo ka na. Okay? Kasi pag ayaw, sword ang katapat mo eh. Should be killed, sabi. Yung hindi maglingkod sa Panginoon, yung hindi sumamba sa 666 or sa kining beast, by sword, you'll be killed. Yan, mamaya yan. No? So anyway, mga kapatid, just give me a few minutes sa ating pag-aaral sa pagpatuloy ng ating Christology, and we are in the scripture proofs of the pre-existence of Christ. May mga pruweba, mga kapatid, for the pre-existence of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, yung where was the Lord Jesus Christ was. Okay? Saan si Jesus Christ noong hindi pa siya ipinanganak ni Mary. Okay? So, ibig sabihin, we're talking sa kining Old Testament. Basta, bago si Mary, saan si Jesus Christ? Mayroon bang makikita ng mga pruweba? Mayroon, no? Yung binanggit natin dati, yung John chapter 1 verse 1, alam naman natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh. In verse 14, and the Word was made flesh. Ibig sabihin, He was embodied with the flesh. Kumbaga, nilagyan siya ng katawan. Hindi siya nagiging tao, kundi nagkatawang tao. Tandaan niya ang tamang term,
Hindi siya nagiging tao, kundi nagkatawang tao. Yan ang tamang term. Kasi pag sinabi mong nagiging tao si Jesus Christ, nawala yung Godhead niya. Nawala yung kapangyarihan niya. Kasi naging tao siya. Ang tao, wala namang kapangyarihan eh. Alright. So, ang tamang terminology is that nagkatawang tao. Kaya ang term, and the Word was made. Ginawan ba? Was made flesh or embodied with the flesh. Nilagyan ng katawan. Kasi God is a spirit in the Old Testament. Pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka eh. Yun sa Old Testament eh. Kaya ang Diyos noong unang panahon is identified as angels. Oh. Kaya gumagamit ang Diyos ng angel para lang makausap yung taong yan. Kaya nga may mga wordings in the Old Testament na, and the Lord talked to me. Katulad ni Abraham. Akala niyo, angel. Kasi angel ang kaharap niya eh. Pero later on, pag nabasa mo yung whole context, makikita mo doon that it is the Lord Jesus Christ talk to him. Brethren, may isa pa akong gustong sabihin sa inyo. In the Old Testament, if the wordings of this English translation of King James Bible, pag Lord na L-O-R-D, big letters, that is God the Father. Okay. Dahil sa Hebrew language, ang pagkasulat niyan ay God. Pagka Lord na L-O-R-D na small letter, yung capital letter L, tapos small O-R-D, it is the Lord Jesus Christ. Tandaan niyan. Because in Hebrew language, alam naman natin Hebrew Aramaic ang old letters, old Bible. Alright? Tama? Hebrew Aramaic. Okay? Written by Masoretic Masoretic text. In text na Masoretic text. So, pag God, pag Lord, L-O-R-L, capital L, small O-R-D, it is Jesus Christ. Kasi, sa Hebrew, when the Lord, yung malaking letter, L, capital lahat, said to my Lord. Yan. Tapos, ang Lord dito, capital L, tapos naging small O-R-D. Dito, malaki lahat. It talks about God the Father, talk to the Son. Yan. Okay? Ganun ang pag-aaral natin sa Christology. It is in the book of it is in the doctrine of Christology. All right? Para alam niyo kung paano i-refute ninyo ang mga usapin na in the New Testament, si Jesus Christ daw. Saan si Jesus Christ ng Old Testament? Mayroon ka bang masasabi na Jesus Christ na word in the Old Testament? Wala ka naman talaga magkita. Oo. Kasi ang God in the Old Testament, ang God the Son ba? Okay? Ang Trinity, brethren, is composed of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Alright. May mga religion or may mga grupo na nagtuturo like oneness. Alam niyo ba ang doctrine ng oneness? Ang doctrine ng oneness ganito. God the Father ay pwedeng magiging God the Son at pwede rin siyang magiging God the Holy Spirit. Okay? Ganon nila. Ang God the Father daw, pagdating sa New Testament, nagiging God the Son. Alright? At nagiging God the Holy Spirit. Kaya oneness. Kaya mag-ingat tayo sa turong yan. Kaya kailangan malaman natin, ang doktrina natin, that the Trinity is composed of God the Father, which is not God the Son, and God the Son, which is, who is not God the Holy Spirit, and also God the Holy Spirit is not God the Father. They have distinct function, and they are distinct from each other. Yet, they are God. Okay? In three person. Kumbaga, one God and in three person. Okay. Another thing that I would like to emphasize is that in the Old Testament, it is said in the Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God. Okay? In Genesis chapter 1 verse 1. Tingnan mo nga, Brad. In the beginning, God. Yung God na yan, in the Hebrew language, kasi nga, alam naman natin, again,
that the Old Testament is written in Hebrew Aramaic. Yung God dyan in the Hebrew Bible is Elohim. Hindi Elohe. Hindi Eloy. Bakit pag Eloy, Brad? Alam na. Yari ka na naman. Yari na naman tayo na ano, no? Alien pang sinasabi, no? So, Brad, yung God dyan in Hebrew language is Elohim. Alright? And if you're talking about Elohim, it is plural form. Elohim. Pag Eloy lang, God lang talaga. Katulad ng binanggit ni Jesus Christ, Eloy, Eloy, lama sabachthani. Alright? Naalala nyo? My God, why thou hast forsaken me? Or Ili, Ili, lama sabachthani. Brad, God palang pangalan mo. Tamang spelling, Brad eh. Ilay. Ha? Ilay daw yan. Yun talaga yung spelling na name mo, Brad? Yung nickname ko po. Aha. El Shaddai siya, Pastor. Ganun, Brad? Yung full name ko po, sabi ko, El Shaddai po talaga. Talagang, Tapos, yung nanay mo talagang baptist na baptist. Hindi, tatay ko po na kuha niya kasi kay ano ka? Oo. Kanta po eh. Brad, ano yung man yan ng ano? Alam ko, Pastor. May mga meaning yung Diyos, Brad. May mga meaning ng God, Brad. Mayroon ako dyan record na name. Titles ng Diyos. Oo. Jehovah Jireh, Jehovah ganito, El Shaddai. Ganon yan. Meron. Okay, ibang klase, Brad. Brad, talagang godly ka talaga. Oo. Hindi ka talaga maiiwan, Brad. Sa name pa lang, Brad eh. Alam naman sabihin naman, grabe naman, kapangalan ko na to eh. Nickname ko yung El Shaddai. Anong meaning niya? God Almighty. God Almighty. Si Pastor hindi naging suwail, ano? Ha? Buti hindi naging suwail. Oo. Kung naging suwail. Kasi kung naging suwail, parang pangalan mo talaga, hindi ka pareho ng... Baliktad po, Pastor. Magulang ko yung Pastor. Baptist talaga yung ano mo, Brad. Ano talaga, Brad? Godly yung mga magulang mo. Pero Baptist yun. Oo, kita mo. Pastor, Ganun yan. Oo. Huwag kayong magalala. Hindi ko siya matawag na El Shaddai pag galit ako, Pastor. Kaya Eli na lang eh. Ano na yung pangalan mo? Book of Eli na lang yung mo. Di ba paggalit ang asawa, no? Yung totoong pangalan ang binabanggit. Oo, ganun man yan eh. Yung bayaw ko nga, si bayaw nga, Pastor, December 25, ang birthday. Ang pinangalan kanya, JC. Ganun talaga. Oo. Iba lang yung spelling ng El Shaddai ko. Sige lang. At least magkatunog, Brad. Okay yun. Kasi Brad, isa ano yan. Nakuha niya kay Amy Grant, yung Oh. kumanta ng El Shaddai na. Oo, si Amy Ang Grant. plano Oh. pa nga ng Singer tatay, yun eh. Ito po, ang trivia lang. Plano ng tatay ko, nung nagkaanak pa siya, Oh. di ako si El Shaddai. Oh. Elyon na daw yung pangalan, yung kasunod ko kapatid, tapos Adonai daw yung kasunod. Kita mo. Diyos din ah. Grabe talaga. Adonai. Oo. Totoo po eh. Oo. Pero hindi naman nasundan. Oo. Ako nga eh, sabi ko, yung anak kong babae, anong pangalan? Sabi niya, sige pa, ikaw makano dyan. Sige. Iba Sabi ko, hahanapin natin sa Biblia na isang napakabait na babae, pangalan ng babae. Oh. Sabi ko, Gentiles man tayo, hindi man tayo pangalanan mo ng Ruth. Maging mabait yan sa kanyang biyanan. Pabira, iba Brad, ang inikilos Brad. Sabi ko, makinakikita ko na eh. Hindi ka maging mabait. Well, anyway. So, John Brad, yung in the beginning, God created the heaven and the earth. Elohim, that's why, one God in three person. Alam naman natin sa book of John. Tama? There were three that bear records in heaven. The Father, or God the Father, and the Word, and the Holy Spirit. Trinity. Yung Word doon, si Jesus Christ yun. Alright? Because in the book of Revelation, alam naman natin that the name of Jesus Christ is the Word of God. Kaya nga ang Biblia, pag inaral mo, you are actually studying the Lord Jesus Christ. Amen? Pag binasa mo yung Biblia, inaral mong Biblia, you are reading and you are studying the Lord Jesus Christ in the teaching of Christology. Alright. Kaya nga, yung God dyan, in three person, because pagbasahin mo yung whole context, sa pagsunod-sunod ng pagbasa mo,
may function dyan ang the Son. Okay, tingnan natin, Brad, in verse 2. Okay. And the earth was without form and void, empty. And darkness was upon the face of the deep, and the Spirit. May function ng Spirit. Kanina, God ang binanggit. Elohim, God in 3 persons. Now, binanggit una dyan ngayon ang function ng Holy Spirit. What is the function of the Holy Spirit? And the Spirit of God move. Okay? Kumilos. Alright? Move upon the face of the waters. Kasi ang God the Father is the planner. Listen to me. God the Father who plans. Okay? Para bang isang architect, nagpaplano, nagdo-drawing, sino ngayon ang susunod na bigyan mo ng drawing? Or sino ang mag-implement? Ang engineer. Ay, sino ngayon ang gagawa doon sa, architect. Ito ang interior design, ha? Okay. Sino ang bigyan mo? Alam naman ng architect ang pupunta doon. Oo. Mayroong engineer yan. So ngayon, ibigay sa engineer. Okay, sinong engineer dyan? Si Engineer Limuel, si Engineer ganon, ganito ka. Mga engineer ba? Tapos, titingnan ngayon ang drawing. Okay. Ganito pala. Okay. Ganito ang ganito ang itsura ng kwarto. Sino ngayon ang magpupukpok? Sino ngayon magpintura? Alam naman ng architect. Alam naman ng engineer. O di ang worker. Tama. In-illustrate ko lang sa inyo para maunawaan ninyo ang function ng tatlo. Ang Trinity ba? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. It is always the operation of the Holy Spirit will complete the works of God. Nakuha ninyo? Kaya nga pagdating sa salvation natin, it is the Holy Spirit completing the works of God. Kaya siya kumikilos sa puso natin para tumanggap to Nakuha ninyo? God the Father who plans the salvation, the Lord Jesus Christ who died in the cross, the way of salvation, it is the Holy Spirit now will work for you. Kaya nga naligtas tayo Nakuha ninyo ang kilos ng tatlo, ang gamit ng tatlo, function nila ba? Hindi yan pwede mag-overlap. Alright? Saan ka makina ng architect na gumagawa din? Iwan ko na lang. Siguro kung bahay lang niya, ayaw niyang magbayad talaga dahil nagtipid. Malamang siguro, pero hindi yan ang Tama? Nakuha ninyo mga kapatid? Kaya nga pagdating, sabi ng iba, wala yan, isa lang talaga ang Diyos. Kasi doon sa Book of Isaiah, sabi niya na lang, okay? Doon sa Book of Isaiah, sabi na, I am God, and there's no God beside me. O di na pagkaliwanag, isa lang ang Diyos. Ganun ba? Doon sa korte, para makatayo yung sinabi mo, ang kabilang partido, pwede nang i-strike yun pwede nang tirahin yun paano ito? May sinabi dito. Halimbawa, kung sabihin mong beside the there's no God, paano yun? Kung magpakita din ako sa iyo ng bersikulo na magsabi na talagang ang Diyos, isang Diyos pero in 3 person. Paano yun? Okay, dyan, sabihin natin. Ang Spirit dyan kumilos, Brad, pagdating sa 3. And God said, let there be light. Okay. Alam naman natin sa Jesus Christ is the Creator. Tama. Hindi ba Colossians nandoon Creator naman siya doon Walang bagay sa mundo na hindi niya kinreate. Siya talaga. Bakit? Ang God the Father can create, no question. Walang question dyan. Siyempre, God yan Makapangyarihan yan Pwede naman yung gawin yun. Pero, it is God now said here. And God said, okay, let there be light. Doon sa Book of Job, when Jesus Christ talked, andyan agad. Ang light dyan, if we are talking about palalim pag-aaral natin, if we're talking about terminology, light is the Lord Jesus Christ. Kaya nga sa New Testament, laging sinasabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was, and the Word, in the beginning was the Word, and
The Word was with God, and the Word was God. In verse 2 doon sa Genesis, sa John chapter 1 verse 2, ano sabi? John chapter 1 verse 2. The same was in the beginning with God. In verse 3, all things were made by Him. Okay, si Jesus Christ was created, ha? And without Him was not anything made that was made. Wala talagang bagay na hindi ni ginawa, kundi siya talaga sa pamagitan niya. In verse 4, in Him was life, and the life was the what? The light of men. Because in the beginning, it is already prophesied, brethren, that Jesus Christ, when we are talking about physical dito sa mundo, ang liwanag, kapatid, it is even ginamit sa New Testament na magiging liwanag talaga ng kadiliman ng mga tao pagdating sa kaligtasan. Yan. Okay, naunawaan ninyo? Kaya nga pag nag-aaral kayo ng Biblia, minsan, isipin niyo ng malalim na pag-aaral, being a student of the Bible, hindi ka po pwedeng, kung casual reader ka lang ng Biblia, Brad, pagbasahin mo isa, wala lang, isa lang talaga mo nawaan mo, light, ganito, ganyan. But pag malalim ng pag-aaral mo, kapatid, mauunawaan mo ngayon na ginagamit din ng Diyos yan in the New Testament, bearing and pinapaliwanag, mga kapatid, kung sino talaga si Jesus Christ. Alright. Naunawaan niyo ba ako? Parang, Pastor, parang, are we on the same page? Mahirap na. Minsan ako, Brad, nag-aalala kaya ako, maunawaan kaya ako ng mga kapatiran. Baka mamaya turo ako ng turo, ba't tapos hindi nyo ma-absorb, ano? Christology ito eh. Ha? Kaya? Sige lang, ha? Okay. Palalim ng palalim tayo eh. Doktrina to eh. Okay, doctrine to eh. Christology to, brethren. Binili ko to sa Bible School. Okay. So gusto lang nating maunawaan na si Jesus Christ, I want to emphasize only, and I would like to explain who is the Lord Jesus Christ. Patay na, Brad. Okay? Now, balik tayo dun sa Genesis chapter 1, verse 21, mga kapatid. Okay, just give me 1 minute, 2 minutes. Genesis chapter 1, verse 21. Kasi ang sabi nila, 21? Okay. Sa 26 daw, Brad. Baba mo na lang. Yun! Dito tayo. Ito, may na-encounter ako na igling. Okay. Alam naman natin paniwala nila. Alright? Alam natin paniwala nila. Sabi ko, talaga bang ikaw ay hindi naniwala na ang Diyos ay iisa but existed in 3 person? Okay. Oo. Dami sinabi. Sabi ko, sige. Meron ko ipakita ng versikulo sa iyo. Interesado ako kung paano mo siya ipaliwanag. I will not debate. Hindi kita didebatihin. Ayoko rin, basta mag-ano lang tayo, healthy lang ba? Okay. Interesado akong malaman, marinig sa iyo kung paano mo siya ipaliwanag. Okay. Okay lang ba? Okay. Sige. Anong ibig sabihin? Paano mo siya ipaliwanag? Paano mo ako, in the end, paano mo ako makumbinse? Yan ang yan ang predicate ko ba? Kumbaga, yan ang nililay foundation ko ba? Para maunawaan niya. Sige, binigyan ko siya dito. Do you believe that in the beginning, God created heaven and earth? Oh, tama. Nanawala din naman. Okay. So, alam mo ba sa Hebrew language na ang Elohim, ang God dyan ay Elohim in plural form? Kasi sa Hebrew Bible, Elohim talagang pagkasulat yan. So, ibig sabihin, plural form, ang Diyos dyan, para sa akin, maliwanag. 3 siya. Okay, kaya yan, mapaniwala namin, ang Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now, to support that verse,
na in the beginning was God, bakit nasabi ko, mayroon siyang supporting verses. Kasi pagdating sa 26, maliwanag ang sabi. So ngayon, dito na ngayon, gusto ko marinig sa'yo, paano magpaliwanag. Ang sabi dyan, and God said, and Elohim said, in the Hebrew language, ha? Okay. And God said, or Elohim said, let us make, and God in the form of God the Father, kasi God the Father ang planner nagpaplano sabi niya, let us make man in our image, after our likeness. Yung word dyan na number 1, let us, our likeness or our image and our likeness, what the word implies. Kasi kung isa lang ang Diyos, sasabihin talaga niya, sa very common logic explanation, kung ako ang Diyos at isa lang talaga ako, direktang sasabihin ko talaga, gagawin ko ang tao na kamukha ko. Hindi maliwanag Let us make. Ibig sabihin, si Jesus, ang God, may kausap in the eternity past. Okay? Nung gagawin nila ang mundo, they are outside. Okay? Because they are outside of the box. Ika nga, gagawin natin ang mundo. Ngayon, sa mundong dito, let us make man. Kasi nung natapos na nila nang gawin ng ang programa, sabi, let us make man. Gagawin natin ng tao. Okay? Ayon sa ating kawangis. No? Kawangis natin. Katulad natin. Katulad ba natin na may kapangyarihan? Hindi. Hindi naman ganon. Katulad din natin ba na may mata, may ganon, or ganito ang itsura ang paggagawa ng tao. Okay? Our likeness. Ano kaya talaga itsura ng Diyos ba na? Pag nakita na natin? Pati si Jesus Christ ba? Itong mga Hudyo, hindi talaga din teka lang, Lord Jesus Christ, huwag ka munang mamatay ha. I-drawing mo na kami namin or ganito. Wala talaga Wala nakaisip ng ganon sa panahon niya. When in fact, in the Old Testament, yung mga pagan people, ay talagang marunong sila gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Tama? Marunong na sila gumawa ng Diyos-Diyosan Nung Old Testament, ay magaling sila gumawa ng Diyos-Diyosan. Kahoy, Brad. Doon sa Book of Isaiah, gumagawa sa potol kahoy, gawaan. Ganun nga Diyos-Diyosan Panahon ni Jesus Christ, wala talaga nakaisip. Teka lang Lord, ililok ko muna namin, i-sculptor ko muna namin, ganun, ganito. Wala talaga, Brad. Bakit? Intentionally, God did it. Binulag ng Diyos yan, ng mga tao sa panahon niya, na walang makadrawing sa mukha niya. Kasi alam niya, na katulad sa panahon ni Moses, hindi pinakita kung saan nilibing. Dahil idol-idol na nila si Moses sa panahon, mahilig ka sila sa idolatry. Talagang hindi pinakita kung saan, kaya ngayon nag-away na tuloy si Juan. Si Michelangelo, si Archangel Michael, si Satanas. Ganun yun Kasi gusto ni Satanas, gagawa ng rebulto Ang Diyos hindi na maayaw naman ganyan Okay? Ganun yan. Ang ibig sabihin. Kala ninyo. Ngayon, nung kausap ko, sabi ko, can you please try to explain? Paano mo i-expound? Kasi mayroon pa akong ibigay na isa pang versikulo. Brad, anong sabi? Mag-usap lang kayong ministro namin. Dito pa lang, Brad, mga kapatid, mahihirapan na sila dyan. Alam niyo? Dahil si Jesus Christ, Diyos siya Diyos si Jesus Christ. Nag-exist in the Old Testament. Kahit God the Son pa siya, ang God the Son may kapangyarihan. Dahil Diyos lang ang mag-exist in the eternity past to the eternity future. Kaya nga maliwanag sabi in the book of Micah chapter 5 verse 2. Tingnan mo sa Micah chapter 5 verse 2, Brad. Before we end. Kaya nga maliwanag sa Micah chapter 5 verse 2 But thou, Bethlehem Ephrata,
Binanggit na yan doon sa Book of Matthew nung pinanganak yung ipapanganak pa lang si Jesus Christ. Ang nagsabi niyan si Angel Gabriel. Alright? Sinabi na doon kay Mary. Alright? Oh. If I'm not mistaken, minsan magkakamali ako ha. Baka sinabi niyo, perfecto ako. Hindi. Minsan magkabuhol-buhol yung sinabi kong mga pangalan eh. Okay. Basta, binanggit yan doon sa Book of Matthew. But thou Bethlehem Ephrata, si Ephrata po, tatay po yan ni Bethlehem. Though thou be little among the thousands of Judah, mga tribe ni Judah yan eh. Ni Judah ba? Yung 12 tribes ni Israel. Ni Jacob. 12 yon. Ang panglima si Judah. Kahit maliit ka lang Judah, maliit lang ang Bethlehem mga kapatid. Yung city of Bethlehem, pag mapuntahan natin, God willing, maliit lang ang city of David ang tawag dyan eh. Bethlehem. Though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee. Bakit? Ang gusto ng Diyos, ordinaryo naman eh. Hindi naman sabi nila, bongacious daw eh. Hindi naman bongga eh. Ordinaryo lang pag gumamit ang Diyos. Tandaan niyo yan. Oh, kasi minsan pagka gumamit siya ng mga wise kings yan, minsan wala eh. Nadadala sa, alam mo na. Yet out of thee shall he come forth unto me. That is to be ruler in Israel. Ruler in Israel si Jesus Christ. Would have a dominance as a redeemer first. At sa pangalawang pagbalik niya, hindi na si redeemer judge na siya. Kaya ang programa ng salvation very clear. Ang program of salvation very clear. Church and then Israel. Tandaan niyo yan. Church is composed of believers like Jews and Gentiles. Yan ang church. At ang Holy Spirit ang kumilos dyan. Kaya pagdating sa tribulations, tama yung sinabi ni Brother Ili, wala ng Holy Spirit dyan. Anong gagawin ng Holy Spirit? Magpaliwanag ng kaligtasan? Sino ang gagawin ng Diyos? Ang church wala na, na-rapture na. Wala ng church na tira dito sa mundo. Israel na pinag-uusapan. Oh. Kaya siguraduhin ko natin ang kaligtasan. Kasi sa panahon ni Jesus Christ, ang sabi niya, whosoever shall deny me before men, sa panahon natin ba? Him also will I deny him before my Father which is in heaven. Ibig sabihin, pagdating ng tribulation, may Jesus Christ ka pa, wala na. Hindi ka nang pakinggan ng Panginoon. Klaro yan eh. Pagdating sa salvation sa panahon, di ba sinabi ni Jesus Christ yan? Whosoever shall deny me before men, him also will I deny him. Whosoever shall, ang pagkasabi kasi doon sa Matthew chapter 10, whosoever shall confess me before men, yung tanggapin mo siya ba? Manampalataya ka sa kanya ba? Panahon natin ngayon, him also will I confess before my Father which is in heaven. Church yan. Whosoever shall deny me. Yung ayaw. Lord, pwede ba bukas na? Pastor, pwede ba bukas na? Inom-inom mo na ako. Or ganito mo na. Pagkasasa mo na ako dito sa mundo ba? Dami kong mayroon akong tinatangkilik eh. Sige brad, wala akong magawa. Bukas na. Nag-rapture brad. Naiwan siya. Ikaw ngayon, naligtas. Ano na? Brad, ang sabi, whosoever shall deny me before men, him also will I deny before my Father which is in heaven. Pagdating ng tribulation, tatanggap ka. Lord, dito ng 666, ayaw ko. Mananampalataya na ako sa iyo. Ambot lang. Doon sa Israel ang nagpaliwanag eh. Kaligtasan. Kiyos kasi yan, Brad. Kiyos kasi yan. Malilito ka na eh. Malilito ka na. Oo, malilito ka na. Promise. Promise ka na. Malilito ka. Chaos. Kasi sabi doon sa Book of Revelation, and all. Mamaya,
ipaliwanag natin yan. And all, that dwelleth on earth shall worship the beast. Bakit sila mag-worship? Nakaambang ng sword eh. Oh. Ayaw mo? Para bang kay Shadrach, Shadrach, Meshach, Abednego ba? Ayaw niyo? Painitin mo yan ng makapitong beses yung lagablab. Tingnan natin kung ayaw mong lumuhod. Oh, da. Ang mga Gentiles ba, dahil hindi man katulad ng mga Hudyo, pinaliwanag ng kaligtasan sa iyo nung wala pang rapture, ayaw mo. O ngayon, nag-rapture na. Saka ka pa. Wala na. Ang sabi sa Book of Romans, when the fullness of the Gentiles become in, yung programa ba ng Diyos ba sa kaligtasan ba, natapos doon sa mga na yon, so Israel will be saved. Paano mo sila masave, Pastor? Wag mo na tanongin ng Diyos. Election na yun eh. Doon papasok ang election principle. Ganun yun. Ni-research ko ng husto. Ano ang kaligtasan ng Gentile sa panahon ng tribulation? Isa lang talaga ang pupwede mong sabihin. Pastor, baka naman ayaw lang magpatatak. Tama yun. Baka naman ayaw magpatatak. Pero, duda ako eh. Walang bersikulo magsasabi. Duda ako eh. Okay, granting. Malay natin. Meron nga naman. Pero, alam mo, sabi ko sa inyo, COVID-19 pa nga lang eh. Walang ID, hindi ka makakilos eh. Ganun siya mga kapatid ha? Where was Jesus Christ before He was born? Existed yan, Pastor, in the Old Testament. Maraming versikulo, brad. Magpapaliwanag. Diyan pa lang, tagilid na sila diyan. Kaya sabihin mo na si Jesucristo ay hindi Diyos. Kasi pag sabihin mo kasi mga kapatid, si Jesucristo ay hindi Diyos, hindi siya nag-exist in the Old Testament. Tandaan niyo yan. Kasi ganito, next week, ipaliwanag natin. Ang paliwanag kasi nila ganito mga kapatid, ganito. Si Jesus Christ daw, pagdating ng incarnation, doon lang daw siya nagpakita na maging Diyos nung pinanganak na siya. Doon lang siya naging Diyos. Pumapasok ngayon ang doktrina ng oneness, bro. Oo. Na ang Diyos, ang God the Father, pwede maging God the Son. Doon pumapasok. Tingnan mo, there are those who teach what may be termed the incarnational sonship of Jesus. Kasi iba ang incarnation lamang at iba din ang eternal sonship. Yes, Jesus Christ is the incarnation of God the Son in the Old Testament. He is the incarnation in the New Testament. Kasi nga, ang meaning ng incarnate, lagyan ng katawan. Okay? Ganon siya. Lagyan ng katawan ba? Para maging payat. Totoo naman. Para pwede mo nang sugatan ang Diyos. Kasi nga, pambayad nga yung dugo niya eh. Para maging kaligtasan natin eh. Ganon siya. Ganon. May nagtuturo na ganyan. Pero, ang doktrina natin, brethren, ganito. Incarnate si Jesus Christ. At the same time, eternal Son. Sila, incarnate lang, walang eternal Son. Yan, di ba? Brad, malalim yung Christology natin ha. Kaya pala sabi ko, iba pala talaga pag nag-aral ka ng ng Bible school. Oo, iba pala talaga, Brad. Kasi lalim. Kaya ang ginawa ko, paano ko maintindihan ito? Nilaliman natin ng pag-aaral. Ganon pala. Kaya pagdating sa Christology, brethren, malalim na doktrina yan. Pero, I promise you, pag naunawaan ninyo, hindi kayo madadala sa mga turo nila. Oo. Ngayon, may lumapit sa'yo. Tatalak ng Jesus Christ is not God. Tanungin mo siya. Kahit ganito lang ang tanong mo. Sir, mayroon ka bang na-encounter? Kahit ganito lang ang tanong mo. Si Jesus Christ ho ba sa pananaw ninyo is an incarnate or eternal Son? Bro, pag marinig nila yan,
pag hindi siya aral sa Biblia, iwan ko lang kung paano niya sagutin yun. Pag ganon ang tanong mo, sa paningin mo ba o sa pananaw mo, si Jesus Christ is just an incarnate or eternal Son? Dahil pag alam niya ang doktrina niya, Brad, ang dalawa, hindi mo pwedeng ilayo yung dalawang yan. Pag isa lang ang paniwala niya, kaya hindi sila maniwala na si Jesus Christ is God. Okay? Dahil ang eternal sonship of the Lord Jesus Christ constitutes that Jesus Christ is God. Yan. Kasi sa Old Testament, binanggit yan, the Son of Man. Ang Son of Man, doon sa Book of Daniel, binanggit dito sa New Testament, lalo na sa pagbalik niya, as Son of Man in the cloud. Yan. Related yun sa tribulation. Ganun siya. Amen? Any question? Lord, sana nawa naman. Magkain maunawaan namin. Oo. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Dahan-dahan lang. Oo. Oo. Okay? Kaya nagpapasalamat ako sa ating doktrina. Malalim to at klaro sa ating doktrina. Hindi mo pwedeng ipagpalit yung kaalaman mo sa mga doktrina nila. Amen? Okay mga kapatid, any question? May question ba kayo? May question ba kayo? Mga kapatid? Brad, may question ba? Pastor, yung Oh. Matthew chapter 24 verse 13. Oh, ano sabi doon? Yan yung sinasabi ko sa iyo. Brad, background mga pusan mo. Matthew? Ginamit niya yan, Pastor, ng isang parang vlogger ba yan? Matthew chapter 24 verse 13. 13. Mm. 1 ulit. Ginamit niya yan, Pastor, na kung sakaling maiwan ka daw ng rapture, pero ka parang pag-asa. Kasi dahil daw dyan sa verse. Okay. Ayan daw yung But sinasabi. he that shall endure... Brad, nangbihira naman. Yung ginawa ng Israel ang sarili niya eh. Yan nga yun basta sinasabi. He that shall endure until the end. Maliwanag yan si Hesus Kristo, kausap niya ang ano eh. Kausap ni Hesus Kristo mga Israelites. Yung tribulation niyan actually, ang Matthew 24. Okay? Piniliwanag niya ang pagbalik ni Jesus Christ eh. Okay? Inanongan niya eh, dinitalya niya. Brad, doon sa Jeremiah chapter 30 verse 7, yung 24 na yan ang Jacob's trouble or tribulation. Okay? Hindi niya pwedeng sabihin na, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Brad, maliwanag, Israelites ang kaharap ni Jesus Christ. Hindi niya naintindihan, Brad, na ang revelation is for the Israelites. Hindi niya alam yun. Kasi kung alam niya, ang Revelation, the book of Revelation is for the Israelites, maunawaan niya na yan ay para sa Israel. With Daniel chapter 9 at Daniel chapter 12 and Zechariah chapter 30, chapter I think 12 or gano'n. Tapos Isaiah and Jeremiah chapter 30, pag na gather na yung mga supporting books pagdating sa tribulation, hindi niya sasabihin yan, those who ever endure unto the end shall be saved. Hindi yun, bro. Kung mga pastor na kaharap niya, mga baptist na mga magaling, wala, mahirapan siya. Hindi yan eh. Kasi, ang other name of tribulation is Daniel 78th week, tribulation, God's wrath, the day of the Lord, ano pa, mayroon dyan lagay ko eh. Yan ang mga name niya. It talks only to Israelites, hindi sa Gentiles. In fact, kausap ni Jesus Christ dyan, Israelites. Israel ba? Israel. Hindi Gentiles. Pag ako ang kaharap niya, pwede ko siyang cross-examine talaga. Okay? Pwede ko siyang cross-examine. Para bang abogado ba? Pwede ko mong tanungin. Mayroon ka bang ibang bersikulo para makatayo yan? Halimbawa sa korte, magtanong ka. Kasi pag sabihin mo yung bersikulong yan, dapat suportahan mo. I-corroborate mo ba? Para maunawaan. Para ang judge ay mabilis makaintindi. Ganun pala. Nagtanong daw kasi sa kanya, basta, paano po kapag halimbawa, save ako, pero confused ako, hindi malinaw sa akin, pero tinanggap ko Panginoon. Yan ang nag-rapture na iwan ako. Ay, hindi sabi yun. niya, may pag-asa po mong baligtas. Sabi niya, meron pa. Tapos ginamit niya yung verse na yun. Hindi niya alam Kasi yun. dahil sabi niya, baka
kapag hindi ka daw nagpatatak, Oh. mapapasok ka daw doon sa pagtitiis. Mm. Kasi hindi ka makakabili, Tiis, makakano, okay. ganun. Papasok ka dyan. Ngayon, kapag ka natiis mo raw yan hanggang wakas, yun Hanggang daw yan. wakas. Galing. Galing. Paliwanag niya. Oo. Ah, talaga naman, no? Okay. Bigyan ko kayo ng isang versikulo, Brad. Sabi ko, parang malabo kasi wala Brad, na nga. bigyan ko kayo ng isang sa Book of Revelation kasi, andun yun. Okay. Revelation 13 verse 8. Kahit ito na lang ang may bigay ko. Kasi preaching to me. Ano sabi dyan, Brad? Saan ang mga Israel during the tribulation? Tumakbo. Hindi hindi pa kalat-kalat yan ang mga Israel Pagdating sa tribulation, ang mga Israelites hindi pa kalat-kalat kung saan-saan pupunta. Talagang sumisafety na yan. Oo. Tapos, Oo. sinagot na naman. Ayan. And all, Brad, all. Hindi sinabi and some. Or and those who remain in the Philippines or in the wala talaga, Brad, and all. Kasi ang gathering ng salvation for Israel at that time, it is God kikilos. Sabi nga and God shall gather His people His people, hindi church ang sinabi. Hindi rin Gentiles. His people. Election ba? Inilik niya. Sino ang inilik niya? Israel. Mga Israel. Oh. He will gather from the four corners of the earth. He will gather. Hindi, He will gather the Gentiles and the remaining people. Wala talaga Kasi alam mo, yung mga yon, and all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life. Who's unsaved? Paano ka ba masave, kapatid, sa palagay mo? Paano ka masave sa panahon na ngayon? By faith in that Lamb. By faith in Jesus Christ. Yan ang kaligtasan natin. Yan ang pananampalataya natin. Yan ang saving natin, grace natin. Oh. Yung nasa book of life ba? Ang mga Hudyo, hindi po book of life ang basihan doon. Election principle ang kaligtasan nila. Ang nakasulat sa book of life, ang church. Question, brother. Question, brother. Pastor, predestination na yung pagkaligtasan ng mga Hudyo. Dili sa puso nila. Yes. Predestination, election. You cannot question God kasi nasa book of Revelation. Nakatanim na talaga sa kanila yung kaligtasan na yun. Hindi nakatanim. But dahil sa pinili sila, kasi may mga Hudyo na hindi naliligtas ngayon yung mga namatay ngayon. Oo. Yung mga Hudyo na namatay ngayon, Brad, impierno yun. Oo. Dapat maabutan sila ng pag-rapture o tribulation, doon sila maligtas. Pero kung hindi sila naligtas sa panahon ngayon, Brad, impierno yun. Oo. Kasi ang kaligtasan nila, Brad, ang kaligtasan ng mga Hudyo ngayon, by election principle. By election, by the doctrine of election, na you cannot ask. Pag election kasi, kapatid, ang meaning kasi ng election, o ang ano kasi niyan, ang definition niyan, no? Pag election principle, God already elected them. God already chose them. According to the sovereignty of God. Pag sovereign power na pag-usapan, pag sovereignty ang pag-uusapan, Brad, you cannot ask. You cannot question God. Lord, bakit sila pinili mo? Wala, hindi mo pwedeng tanongin ng Diyos. Pinili yan Para bang pinili na ng presidente natin ba? Anong question gawin mo? Pinili mo yung presidente, ayan na nakaupo na Magtatalak ka man dyan, wala ka nang magagawa. Tapusin natin ang niya, termino niya. Yun lang. Ganon yun, Brad. Oo. Ganon siya. Kaya yung mga naiwan, I doubt. Never. Wala talaga Tingin ko Kasi balik-balik ta rin man. Baka siguro kung may magpapaliwanag sa akin, mga pastor, ganito yan, mabrares, mali ka. Tanggapin ko. Ganun ba? Na-overlook ko? Sige, I stand to be corrected. Ganun lang. Pero
Brad, yung Book of Revelation, binasa ko na yan. Ilang beses ko binalik-balik pagbasa yan. Mula chapter 1 hanggang chapter 22. Oo. Ilang beses ko talaga binasa yan, Brad. Ang pagbasa ko pa naman, mabagal. Mabagal ang basa ko talaga. Ganon. Tingnan ko nga ang chapter 1. Paano to? Oo. Ito si mahimayin Ang ko. tanong ko, Pastor, ito. Oh. Ang charismatic, di ba tumanggap sila sa Yes. Christ? Yes. Meron silang faith. Yes. Ibig sabihin nun, ligtas sila. Oh. Malarapture din sila. Paano mo nga masabi, Brad, na ang mga charismatic ligtas? Inimbitangan lang Holy Spirit, Brad eh. Brad, malaman mo lang ang isang tao pag ligtas dahil sa Book of Romans chapter 8, Brad. Buksan natin, Brad. Ang Romans chapter 8, ito ang magpapaliwanag na ligtas ang taong yan because of the Holy Spirit. Tingnan mo. Number 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Espiritu pinaliwanag dito ha. Because of the Holy Spirit, yan ang magpapatunay sa iyo na ligtas ka. Because of the Holy Spirit. Verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Paano ka naligtas? Nung tinanggap mo si Jesucristo, nag-dwell sa iyo ang Holy Spirit. It is in the book of Ephesians. Okay, tuloy-tuloy tayo. Verse 3. For what the law could not do in the... Brad, punta tayo sa 4. Tingnan natin kasi yung verse 8 na chapter 8 yan manini. Verse 5. Kasi nandyan yan, Brad. Tingnan mo ha. For they that are after the flesh do mind. Okay, sa 6. 7. Okay. 8. Okay, 9. Okay. Na, Brad. Paano mo malaman ligtas ka? Pastor, ganito. Oh. Di ba, ang mga charismatic tumanggap sa Panginoon Jesus. Oh. Libre yung kaligtas. Totoo tinanggap nila ang Panginoon Jesus Oh. sa buhay nila. Oh. Siyempre, ligtas sila. Diba sabi nga, libre lang yung kaloob na yun. Oh. Ligtas naman Diba, talaga kung tama ang kaligtasan mo. Romans 6:23, libre yung kaloob ng Diyos at buhay na walang hanggan. Tama. Okay. Tama, Okay. diba? Tama. Agree. Ngayon, ito ang tanong ko. Para malaman mo na itong taong ito, Basta nabubuhay ba tayo sa kautosan o sa... hindi. Sa biyaya na tayo, Brad. Okay. Okay. Ito yan. Paliwanag ko tayo. Let me explain. Itong taong ito, Brad. Itong taong ito, sabi mo, tumanggap kay Jesus Christ. Tama. Ay, tama nga naman sa tingin mo. Dahil tinanggap eh. Okay. Now, along the way, Brad, malalaman mo kung talagang ligtas yan. Alright? Pagdating sa doktrina, huwag natin pag-usapan ha. Pagdating sa doktrina, itong tanong, ang kaligtasan ba niya nawawala o hindi? Hindi. Brad, ang mga kaligtasan ng mga charismatic, Brad, nawawala. Hindi lang. Nawawala ang kaligtasan nila, Brad. Hindi, basta... Alam ko yung doktrina nila eh. Alam mo kung bakit. Paano ko nasasabi na nawawala ang kaligtasan nila? Gumawa ng kasalanan. Pag gumawa nga ng kasalanan daw sila, impyerno na eh. Oo. Pag nagmura... Oh, Pag nag-ano... kaya ang ginawa nila, Brad, magpipigil sila na huwag magkasala. Ayun nga. Para, Ayun nangyari sa akin. magpianggan ka na. Kaya, let me explain. Kaya ang ginagawa nila, magpipigil sila na huwag magkasala. Kailangan talaga nilang pigilan sila na huwag magkasala. Dahil pag nagkasala, impyerno na eh. Brad, pag ganun ang doktrina mo, abay, napakamura naman ng kaligtaan ng pagkamatay ni Jesus Christ. Bakit? Alam mo kung bakit? Ang kaligtasan mo ngayon, nilagay mo sa kamay mo, sa action mo, sa works mo, na pag nagkamali ka pala, nawawala ang kaligtasan mo. Bakit hindi ka Hesus Kristo? Iyon, Brad. Eh, na-experience. Una lang yan, ha? Una lang yan. Experience ko yun. Oo. Nung nasa charismatic na ako. Maybe 5 years ago, 10 years ago. Pag ako magkakasala, sabi ko. Impyerno. Oo, napagmura ko. Hingi ako Impyerno. ng tawad. Oh, tanggap ulit. Yan ang Tanggap ulit ako. Lord, yan siya, Brad. Kasi ganito yan, Brad. Ganito yan. Pagka tinanggap mo ang Panginoong Hesus Kristo, Brad, do you believe that your name will be written in the book of life? Yeah, of course. You have to agree with me. You have to agree with me. I agree. Pagka naligtas ka, do not believe na your name is not written in heaven. In the book of life, ha? Ngayon, pag nagkasala ka, nawala man ang kaligtasan mo dahil nga nilagay mo kasi sa kamay mo, sa works mo eh.
Kumbaga, ang kaligtasan mo, nagbabase na ngayon sa works mo. Ngayon, itong tanong ko, Brad, sa Book of Life ng Diyos, ha? Sa tingin mo, buburahin ba ang Diyos ng Diyos ang name, pangalan mo? Parang, hindi logic, no? Kasi kita ko sa pagninang ko nung sa Oo. gabi, minessage ko sa, Oh. ayun, Ninang, ganito, nasa baptisa ko eh, na ano yung sabi niya, alam, ba't ka na ganito, ba't tayo mag-isa, no? Gusto ko dito eh, mas ano ko dito eh. Kasi lalo magkakasala ka, pag mukha parang ganito. Hindi naman mawalang kaligtasan, Brad. Brad, sa Biblia, Brad, pag-aralin mo ang Biblia, ha? Sabihin mo, Ninang mo, Ninang, pag-aralin mo kasi ang Biblia, it will come to a point na ang kaligtasan hindi talaga mawala. Sa akin, sa charismatic gusto eh. Okay, hindi wag mo na lang silang i-condemn, Brad. Hayaan mo na lang. Pray for them. Ganun na lang. Malay mo, ang Diyos is graceful. Diyos is gracious. Kumbaga, na? So, merciful. So, ganun yun, Brad. Another questions? Ako may Yes, Brad. last na yung word na El means God. singular form of God. Yes. Elohim is plural. Yes. Ano yung mga narinig ko kasi El-Elyon, which is yung El-Elyon, ginamit mo. ipaliwanag natin yan. Kaya si Lapis ang nag-ano yan eh. Okay, sige lang, Brad, huwag kang mag-alala. Later on na lang. Later on. Ano natin sige. yan, Brad. Mag-alauna na. Oo. Kaya nga yung eroplano ng ng Israel, El-Al. El-Al. Oh. Kasi pag narinig ko kasi yung word na El, alam ko ng singular form ng God. That's correct. Eli, kumbaga. Sa Bible po, pag, di ba, ngayon nakalagay sa atin is capital L-O-R-D. Yes. Yun yung Elohim. Yes. Tama po ba? God the Father. God the Yun Father. yung plural form. Pag God lang, God pag lang. Elohim kasi nga, importante kasi mayroon kang Hebrew Bible. Apo, yun. Kasi para malaman natin kung anong sulat doon. Apo. Okay, katulad nung in the beginning was God, Elohim talagang word niya. Ayun. So, it is Lahat God ng word ng God ngayon in 3 is person. Now, in the Hebrew Bible, katulad nung and the Lord said to my Lord. Okay? So, in the Old Testament, pagkasulat, capital L-O-R-D, which means God. God. Okay. God, yan. God in 3 person. Okay? God in 3 person, number 1 nun, God the Father, it's the planner, alam na natin. And God the Son, and God the Holy Spirit. Ganun. So, when God, in 3 person, or Elohim, said to my Lord, kung bagal, the Lord said to my Lord. So, yung Lord, ang gusto nating ipakita dito, said to my Lord, yung Lord dito is Jesus Christ. The second person. Yung question ko kasi Ganun siya. is, pagbabasahin ko yung Bible ngayon, Oh. which is, ang nakalagay ngayon is God. Oh. Yun yung Elohim na Yes, that's correct. Oh, ganon siya. Oo. Kasi hindi rin kasi sa Hebrew Bible, Brad, minsan ang pagkasulat ng God, halimbawa in this passage, pag God, pagbasahin mo sa Hebrew language, mayroon ding God the Father ang ibig sabihin. Mayroon ding Elohim in ibig sabihin. Kaya nga binabanggit ko na napakaganda kung mayroon tayong Hebrew Aramaic na Bible kasi doon talaga may paliwanag talaga. Ganon siya. May Hebrew Bible at saka Greek. Kasi yung Bible natin ngayon, it is English. Yun nga po. Yun. Nagkaroon ng- Kasi hindi man natin maintindihan. Yung Hebrew. May lost in translation. Yun ang ibig kong sabihin. Ganon siya. That's correct. Kaya nga tayo, pinapakita lang namin na rin dito yung para ma-distinct natin na si Jesus Christ existed in the Old Testament, may mga bersikulo na sinasabi, no, about Jesus. Kasi si Jesus Christ lang naman ang focal point dito eh. Siya ang laging inaatake ni Satan na, hindi yan siya existed in the Old Testament. Ganon siya. Oo. Kaya, pinakita lang natin dito na may mga verses tayo na magsuporta that Jesus Christ existed in the eternity past. Ganon siya. No? Amen mga kapatid? It's fine? Amen. Oo. Brad? Sold out, Brad, o hindi? Medyo na confused na ako. Basta. Ayaw kang confuse. Huwag kang ma-confuse. Yung sa charismatic kasi, Oh. alam, di ba, yung unang pagtanggap nila, kaligtasan na yun eh. Tama yun. Tama sa tingin mo. Pero Brad, marami talagang Brad eh. Kaya nga ako ayaw kong maghusga sa kanila. Pwede akong maghusga, pwede rin hindi. Oo. Hindi, yung mother ko na lang. Oo, basta. ganon. Hindi,
Hindi, sabi sa ng mother ko, alat, kahit nagmamatay na sa piyaya tayo naligtas, sabi ng mother ko. Correct. Hindi tayo, magkasala, hindi ka perfecto, sabi ng mother ko. Oh. sa akin. Oh. Sabi sa akin, parang ano ako. Ang gawin mo, Brad, ganito. Para wag kang ma-confuse, no? Ang gawin mo sa mother mo ganito. Ituwid mo siya. Yun nga, sinasabi sa akin. Ituwid mo. Huwag mong pabayaan na manatili siya doon. Ituwid mo lang. Nay, ang kaligtasan hindi nawawala. Ito ang bersikulo. Hindi, yung sabi niya sa akin. Yan. Hindi, yung mother ko lang sabi sa akin na, tama, ano, magkakasala. Nagkakasala Sa naman. piyaya tayo naligtas, sabi Yo, niya. tama. Oh. Hindi, Pero ang kaligtasan, Brad, paliwanag mo, ang kaligtasan di nawawala ha. ayun nga, hindi lang ko nasabi Oh. sa kanya. At saka, Pastor, wala sila yung concept ng sanctification kasi natin. Yung, ano tawag yun? Yung tatlo, di ba, salvation. sanctification, justification, Yun, wala at, silang ganun. oo, at glorification. Ayun ang wala sila. Yun na nga, yun na nga. Kaya Pinaliwanag ko yan before ang that. dealing natin sa kanila, Brad, pag mga charismatic, ang dealing natin sa kanila is what? Ituwid mo sila. Kasi unang-una, ang salvation dito, may ano sila eh. Kaya nga ang ginagawa natin, paano natin sila i-deal, is that what? Ituwid natin sila. Paano mo ituwid? Ituro mo ang kaligtasan. Pagkatapos kung kailangan tumanggap siya uli, kasi naguguluhan siya, patanggapin mo. Oh, tapos later on, maunawaan niya, ang turo natin, abay, ang kaligtasan din naman nawawala eh. Pangalawa, ang Holy Spirit hindi natin iniimbita. Bakit? Ang Holy Spirit nandito sa atin eh. Sila, iniimbita nila eh. Kaya ang dealing natin sa kanila, paano natin sila i-handle, ituwid mo. Ituwid mo. Yun lang yun. Wala nang iba. Ganun man ako mag-handle na, Brad, I was once charismatic. Sabi Baka hindi mo alam. sabi ng ninang ko, Experience ko din. exercise your salvation, sabi niya. Exorcism? No, exercise your salvation. Sinabi naman ni Apostle Paul eh. Examine your salvation. Work out your own salvation. Pero ganito yan, Brad. Ito, very clear, very logic na explanation. Salitang workout, Brad. Di ba nag-workout ka? Anong wini-workout mo? Ha? Muscle. Ibig sabihin, may muscle ka. Wini-workout mo lang para lumaki. Brad, may faith ka. I-workout mo lang para naman lumago ka. Pero hindi ibig sabihin, workout para maligtas ka. Hindi eh. Workout meaning, ano mo naman, i-practice mo. Yun nga, sabi ng ninang ko sa... Yun. Kasi mayaman siya, namimigay siya ng pera, Oo. nagmapabait ng tao. Oo. napaka- Walang question na, Brad. Sige, okay yan. Mabait naman. Wala. Kaya Kaya ang kasamaan. tingin niya kasi yung kaligtasan, kaya magpakabuti ka, magpento. Yan ang, dyan tayo hindi tayo magkaintindihan dyan. Ano, Pagka work ang basihan mo para maligtas ka, Brad, we are not in the same page. Parang binibili mo salvation. Catholic yan, or kung ano-ano pa. You work because you are saved. parang pinagmamalaki natin sa Diyos na tayo magligtas sa sarili natin. Yung nasa isip ko ito. Yun. Mahirap yun, Brad. Mahirap yun. Hindi ganun, Brad. Hindi ganun ang salvation natin. Pero nung sa charismatic ko, kasala na naman ako. Wala. Oo, impierno na naman. Okay, Brad. Alauna na. Wala. Hindi na tayo makaloto. Okay. Sige, Brad. Maraming salamat, ha. Next time uli. Mag-question. Maganda. May mga question, no? Huwag niyong hayaan na hindi kayo mag-question. Kung mayroon kayo naguluhan na hindi natin matapos sa isang upuan, pag mayroon kayo hindi maunuan, magtanong kayo, ha? Okay? Huwag kayong klaro ang natin. Nawaan niyo ba ang natin? Doktrina. Amen. Salamat sa Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, salamat, Panginoon, sa healthy discussion, Panginoon, about the Lord Jesus Christ, about salvation. O Lord, purihin po ang inyong pangalan. Maraming salamat sa mga kapatiran nandirito. Pagpalain niyo po kami at gabayin niyo po kami. Bless us always, O Father, and protect us. In all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Salamat mga kapatid. Pastor.